Yan, grabe. Nakaka-inspire yung mga speaker natin tonight. Even ako, talagang na-inspire ako kahit yung mangyayari ngayon, ako yung last speaker. Okay, pero alam nyo guys, yung mga kinuwento nila kanina, maniwala kayo sa hindi, lahat yun. Nag-umpisa lang sila, nakaupo dyan, nakikinig, pero ngayon, ang laki na nagbago. Okay, so, pakilala lang ako, I'm Ferwin. So, I'm from Pampanga. Ito po yung itsura ko dati. Ayan. Okay, so pakita ko lang ha. Yun. Isa po akong panganay sa magkakapatid. Tatlo lang kami. Okay, so ako po, ang ginagawa ko that time is tambay ako. Hindi po ako nakapag-college. Yung nanay ko, housewife, sa bahay lang siya. And alam nyo guys, sa totoo lang, yung mga nandito tonight, ang hirap po talaga ng buhay. Bakit sobrang hirap? Kasi yung tatay ko po, nagtitinda po siya ng lobo. Okay, yan po yung trabaho ng tatay ko. Nagtitinda siya ng lobo sa Tiangge, sa bargain. Tapos, hindi ako makapag-college. Pangarap ko po maging architect or kaya maging engineer. Hindi ako makapag-college kasi wala talaga kaming pera. Hindi ko na pinilit na papag-aralin ako kasi awang-awa na ako eh. Yung itsura ng tatay ko, pag pupunta sa Tiangge, ibabike lang niya mula sa amin hanggang sa siguro mga 5 kilometro, 6 na kilometro. Uuwi siya, ang kita lang niya, 200 lang. Eh ako, kalalaki kong tao, panganay pa ako, hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Kasi sa totoo lang, ayoko po talaga magtinda. So, ayoko magtinda ng lobo. Kasi nahihiya ako. 'Di ba? Kaya nga, sabi ko sa sarili ko, nakikita ko araw-araw talagang parang pinaparinggan na ako, sinasabihan na ako na maawa ka naman sa amin, tumulong ka naman. Hanggang sa umabot na po sa punto, nag-aaway na sila everyday ng nanay ko kasi wala na talaga kaming pera. Okay, wala na talaga kaming pera. Pag silip ko dun sa Caja de Oro, nakita ko ang laman na lang ng Caja de Oro, 500 pesos na lang. Wala po kaming sariling bahay, wala po kaming property, wala po kaming ari-arian. As in, wala din kaming naka-abroad. Okay? So sabi ko sa sarili ko, ano nang mangyayari sa amin? Pero ang hindi ko talaga kinaya, nung wala na kaming pera, umabot sa punto na yung pagkasaing ng kanin, ang nilagay doon, tubig na mainit. Di ba? Tapos may asin pa. So sila kaya nilang kainin, pero ako hindi ko kaya. Hindi ko kayang kainin. Hindi ko kayang lunukin. Kaya sabi ko sa sarili ko, ano bang gagawin ko? Para matulungan ko tong nanay at tatay ko na hirap na. So ginawa ko, nag-apply ako ng trabaho. 10 na trabaho ang in-applyan ko. Di isa walang tumanggap sa akin. SM, Robinson, lahat na, McDo, Jollibee, lahat rejected. Kaya alam mo, naisip ko nun, kung yung mga high school na tulad ko, hirap na makapag-apply ng trabaho. Diba? Ano pa kaya yung mga college? Ano pa kaya yung mga elementary lang yung natapos? So guys, alam nyo yung utak ko noon, hindi ko na alam kung ano yung pwedeng mangyari sa akin. Hindi ko na alam kung ano yung tulong na pwede ko ibigay sa nanay at tatay ko. Talagang nawawalan na po ako ng pag-asa. Talagang wala na talagang chance. Hindi ko alam kung paano ko sila matutulungan. Hanggang sa naging tambay na lang ako, araw-araw, nagdadasal ako, sabi ko sana makahanap ako ng opportunity na kahit high school graduate lang ako, pwede ako makapasok. Hindi ko alam. Bigla na lang po ako pumunta ng isang computer shop. Pagpunta ko ng computer shop, yung kaibigan ko nagbabantay. Sabi niya sa akin, bro, di ba kailangan mo ng trabaho? Sabi ko, kailangan ko, ano bang trabaho? Tagabantay ng computer shop? Sabi niya sa akin, hindi. May nakita akong post sa Facebook. So, nung pinakita sa akin yung post sa Facebook, nagulat ako. Kasi yung post sa Facebook na yun, ang nakalagay, gusto mo ba ng extra income? Yun yung nakalagay sa sa post sa Facebook. So, mula nung time na yon, nung ginrab ko yung post na yon, akala ko trabaho to. Akala ko work talaga.
Alam nyo guys, nung nakita ko yung front row, nung una, hindi talaga ako ganun ka interesado sa negosyo. Pero alam nyo, nung nalaman ko yung value pag nagnegosyo ka, na pwede talaga magbago yung buhay mo. Kasi nakita ko nung ino-orient ako, ang nag-orient pa nun, yung top 1 ng company, Saps Richardson, di ba? Alam nyo, habang nagsasalita siya noon, sabi ko, eto na. Dito na magbabago yung buhay ko, dito na ako magkakapera, dito na ako makakatulong sa nanay at tatay ko, dito ko na sila mabibigyan ng magandang buhay, dito ko na sila masusuportahan, dito ko na sila maaabutan. Kahit high school graduate lang ako. Yun yung nasa isip ko noon. Alam nyo guys, nung ino-orient kami noon, ang dami namin, sabi ko sa sarili ko, kahit wala akong pera, gagawan ko to ng paraan. Hanggang po sa nagawan ko ng paraan, sumali ako, ginawa ko yung front row, kaso ang masakit, negative pa rin yung nanay at tatay ko. Sobrang hindi pa rin sila naniniwala kasi yung unang kinita ko sa front row, 1,800 lang. Ganun po kaliit. Inuwi ko sa amin para yung nanay at tatay ko maging positive. Kasi ayaw talaga nilang maniwala eh. Alam nyo guys, nung nakita nila yung income ko, sabi nila sa akin that time, kalokohan yan. Kasi isipin mo, trabaho yung ginagawa mo, ang kinsena sa trabaho, magkano? 7,000, 8,000, tapos ikaw, 1,800 lang yung kinita mo. Binato sa akin yung cheque ko. Tapos alam mo, sabi pa sa akin, mag-ano ka na, tumigil ka na dyan. Alam nyo po, umabot po sa punto, hindi ko na mapigilan yung nanay at tatay ko. Sabi ng tatay ko sa akin, titigil ka o lalayas ka. Yun yung sinabi sa akin. Alam nyo, ginawa ko po noon, lumayas ako. Paglayas ko, pag alis ko ng bahay, pagsakay ko ng jeep, ang sabi sa akin ng tatay ko, pakinggan nyo po, lalo na kung meron ditong mga anak na nilinegative ka ng parents mo. Alam nyo, sabi sa akin ng tatay ko, sana pinalaglag ka na lang namin nung bata ka. Ginunon ako. Sinabi yun, nasa jeep ako. Narinig ng mga pasahero, sabi sa akin, sinigawan ako. Siguro dala lang ng sobrang galit Sinabi yung tatay ko, sabi niya, wala kang kwenta, inutil ka eh. Huwag ka na babalik dito. Dala-dala ko yung dahilan na sabi ko sa sarili ko, pag umuwi ako dito, magiging proud ulit kayo sa akin. Magiging proud din kayo sa akin. Alam nyo, umalis po ako noon. Nag-apartment ako malapit sa office sa San Fernando, Pampanga. That was 9 years ago. Di ko alam kung ano yung gagawin ko kasi yung mga kasamahan ko, ang gagaling na nila. Ang dami nilang nai-invite. Ang dami nilang nagiging team. Lumalaki yung grupo nila tapos ako napakabagal ko. Hindi dahil hindi para sa akin tong front row. Laging mabagal lang ako sa una kasi pasaway ako nun. Sobrang kulit ko, sobrang tigas ng ulo ko. Kaya kung ikaw, naiisip mo ngayon na nahihirapan ka mag-invite, hindi mo magawa yung front row, parang nararamdaman mo, hindi para sa'yo to. Nagkakamali ka. Baka pasaway ka lang. Tulad ko dati. Alam nyo paano po nabago? Yung mga kasabayan ko, nakasama ko sa apartment, na naging tropa ko, kaibigan ko, sa office, umabot sa punto na pag-iwanan ako. Nakakabili na sila ng mga bagay na wala naman sila dati. Alam mo, sabi ko sa sarili ko nung araw na yon, sabi ko, ayusin ko na. Magsiseryoso na ako. Dami kong dahilan, bakit kailangan ko tong ituloy-tuloy. Lalo na yung sinabi sa akin ng nanay at tatay ko. Alam niyo po, tinuloy-tuloy ko po yung business. Tinuloy-tuloy ko. Nakinig ako sa upline ko. After 3 taon, nakabili po ako ng kotse. Eto guys, gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi para magdrama or what, pero eto totoo po to. Sorry, next ko. Pag uwi ko po sa amin, after 3 taon, 3.5 years, umuwi po ako sa amin, dala ko yung first car ko, hindi ako marunong mag-drive. Pagdating ko sa bahay namin sa Pampanga, pagbaba ko ng kotse, sabi ng nanay ko sa akin, anak, sa'yo yan? Sabi ko, oo. Nakita nyo naman sa Facebook, nag-post ako eh. Sabi ng nanay ko sa akin,
Loko ka, congrats, proud na kami sa'yo. Tapos niyakap ako. Alam nyo guys, nung araw na yon, pumasok sa isip ko, nung na-orient ako dati, ito yung naririnig ko dun sa mga upline. Ito yung kinukwento na story ng mga upline sa orientation. Na baka naiisip mo, ay nagdrama lang sila, ay parang hindi mangyari sa akin. Alam nyo guys, nung nangyari sa akin, sabi ko sa sarili ko, totoo pala to. Totoo pala to, na yung nanay at tatay ko, magiging proud din sa akin. Yung naririnig ko dati sa orientation, nangyari po siya sa akin. Yung sinasabi ng speaker dati na, anak, proud na ako sa'yo, pag may pera ka na pala dito sa negosyong to, lahat ng tao, mahal ka na. Totoo pala yun, nangyayari talaga. Kaya alam nyo guys, sobrang tuwan-tuwa ako. Pinasok ko po sa front row yung nanay at tatay ko. Sabi ko sa sarili ko, kaysa gastusin ko yung ipon ko sa ibang bagay, ipasok ko na yung nanay at tatay ko. Bakit? Lumakas na silang manghingi. Dati ang hinihingi lang nila, pambayad ng LPG, pambayad ng ganito. Nakita nilang kumikita ako sa Facebook, dumami yung hingi nila. Kaya sabi ko, kaysa magpadala lang ako na magpadala, magbigay lang ako na magbigay, i-member ko na lang sila, tapos ako na lang mag-workout tong account nila. Nung kumikita na yung nanay at tatay ko, hinahati ko yung income, kalahati sa tatay ko, kalahati sa akin. Hindi ko binibigay lahat. Alam nyo malupit, paulit-ulit na ganun, hindi ko po namalayan. Yung tatay ko po na negatibo, proud po kong sabihin, kumita po siya dito sa front row ng 1.3 million pesos. Kaya kung ikaw, yung kamag-anak mo, hindi mo pa pinapasok, ipasok mo na yan. I-member mo na, huwag ka namang hinayang. And doon po nagtuloy-tuloy, nakabili po tayo ng second car, that is Ford Mustang. Inuwi ko sa amin, sabi ng nanay ko, ang ganda ng kotse mo. Kaso yung tirahan namin ng tatay mo, apartment lang. Alam mo, sabi ko, oo nga no. Sabi ng tatay ko, dito na ba kami tatanda? Wala ka bang planong gawin? Sabi sa akin. Napaisip ako, sabi ko, ganda ng sasakyan ko, tapos yung tirahan nila, apartment lang. Kaya after 1 year po, bumili po ako ng tirahan nila. Diyan po sila nakatira right now sa isang subdivision sa Pampanga, sa Solana Country Homes. Hindi naman siya dream house, townhouse siya, pero at least, buti na lang, sinubukan ko yung front row. Buti na lang nilaban ko siya, buti na lang nung pinalayas ako dati, hindi ako tumigil, hindi ako nag-quit. Tama? Kaya sabi ko, buti na lang ginawa ko siya, buti na lang hindi ako nag-negative, hindi ako sumuko. Kaya, alam nyo guys, ang nangyari, nagtuloy-tuloy po. Ayan. So, dumaan po yung pandemic. Kumita po tayo dito ng milyon sa front row. Nakabili tayo ng kotse, nakabili tayo ng bahay, umayos yung buhay natin, dumaan po yung pandemic. Nung dumaan po yung pandemic, isa rin po ako sa mga natakot. Bakit? Tama yung sinabi ng mga nagsalita kanina. Halos lahat po ng negosyo humina. Halos lahat ng negosyo, yung iba nagsara. Tama? Pero alam nyo guys, yung paniniwala ko sa front row, yung paniniwala ko sa Panginoon, hindi naalis. Tumikit ulit ako sa upline ko. Inaraw-araw namin yung meeting, inaraw-araw namin yung training, inaraw-araw namin yung babaran kahit parang wala nangyayari. Umabot sa punto nun na wala na rin akong kinikita. 900 isang buwan yung kita ko. Pero alam nyo, inaraw-araw namin, wala nangyayari. Pinagtatawanan kami, online Zumba, online inuman. Inaraw-araw namin, tinuloy-tuloy namin. Alam nyo po nangyari? Dahil sa pandemic na to, karoon po tayo ng international members. Shout out sa mga member ko po sa Taiwan. Shout out sa member ko po sa Japan. 1 year, nagkaroon po tayo ng 2,500 na business partner sa Japan. Kaya guys, itong pandemic na nangyari ngayon sa mundo, hindi po nakaramdam ng gutom yung nanay at tatay ko. Sobrang thankful po ako kay God kasi talagang na-bless po tayo dito. Yung asawa ko po,
na talagang naging katulong ko dito sa negosyo. Ito po yung kinita natin ng pandemic, 9 months, 2 million gross income. Pwede na po ba? At syempre, yung asawa ko na talagang sinuportahan ako mula dulo, hindi ako iniwan. Isa rin po siya sa mga Millionaires Club and ginagawa namin tong business para sa baby namin. 'Di ba? Alam niyo po ba, last na to. Okay, baka napahaba po ako. Kanina, nung nagsasalita si Sir Donis, talagang sabi ko, nakaka-inspire. At lahat po na nagsalita nakaka-inspire. Pero alam niyo, habang nagsasalita si Sir Donis, gusto ko humiyak kasi bakit yung anak ko po, same nung parang nangyari sa kanya eh. So ayaw pa namin siyang ipatingin kasi baka hindi niya kayanin. Kaya pagdating niya ng 10 years old. Kaya guys, kung meron kayong anak, di ba, na kasama ngayon, nagpo-front row ka, itodo mo na to. Itodo mo na to, wag ka nang makinig sa negatibo. Di ba? Sa lahat ng bago ngayon na nakikinig, sa lahat ng bagong member ngayon na nandito sa front row, Inares, di ba? Wag mong kakalimutan na dati bago lang din po kami. Wag mong isipin na itong ginagawa natin na to, sa una lang to madali. Sa una lang yan madali eh. Pagdating sa dulo, mahirap yan eh. Wag mong pagdudaan yung sarili mo. Kasi bakit? Yung pinagdadaanan mo, pinagdaanan namin yan. At ito lagi mo pong tatandaan. Diba? Kung hindi man nakikita ng ibang tao yung effort mo, kung hindi man nakikita ng downline mo yung effort mo, kung hindi man nakikita ng upline mo yung effort mo, lagi mong tatandaan, may isang taong nakatingin. At pag deserve mo na, ibibigay at ibibigay yan! Kaya wag po kayong sumuko. Darating yung panahon, pare-parehas po tayo gaganda ang buhay. Ang sarap nyo pong pagmasdan dito. Bakit? Dati nakaupo lang din po kami dyan. Thank you so much guys and maraming salamat po sa nakinig. Thank you.